na nilagdaan kamakailan lang ng ating mahal na Pangulo. At naririto rin tayo upang bigyan tayo ng konting update ng ating kagalang-galang na kalihim ng Department of Agriculture na tungkol doon sa nangyaring bagyo. Itong ang epekto ng tino sa ating mga magsasaka at sa ating mga kababayan. Alam po ninyo, itong tungkol dito sa dalawang executive order na ito ay nag-umpisa noong nagkaroon kami ng briefing doon sa Senate. At nasabi ng ating kagalang-galang na Senador Kiko Pangilinan na there is an urgent concern sapagkat bumabagsak ang presyo ng palay at nakakatakot dahil ito pa yung panahon. October, November, December hanggang January, ito yung peak ng harvest ng palay ng ating mga magsasaka. At he is alarmed and I am also alarmed with the very low farm gate prices. Ang sabi niya ay pwede ko makausap ang ating mahal na Pangulo. In fact, sabi ko sa kanya, bago niya sinabi niya sa akin yun, sabi ko pati ang ating Pangulo ay medyo napapahala dito sa sitwasyon na ito. Kaya sabi niya, pwede bang makausap ko? Pwede, sabi ko. Dumalo ka doon sa Gawad Agraryo noong September 12. Meron kaming awarding ng mga agrarian reform beneficiaries. At pinag-usap natin sila dalawa ng ating mahal na Pangulo. At maraming inilumungkahi ang ating mahal na Senador tungkol dito sa farm gate prices. Dala pa niya yung batas, yung sakit sagaan na siya ang nito, ang principal author dito. At nakapag-usap sila at ang sabi ng ating Pangulo, makikita niyo yung kanyang concern sa ating mga magsasaka. Ang sabi niya, itong sektor na ito, itong mga magsasaka, papakain sa ating bansa. At yung mga concern mo, Senator Kiko, sabihin mo na kay Conrad at ayusin na niyo agad. Sa lalong madaling panahon, mag-meeting tayo. At kaya, naalala mo nun, Sen. Kiko, yun ang sabi mo, yun ang talagang sinabi ng ating mahal na Pangulo. Ang binili niya sa amin noon na huwag na tayo magsaya ng panahon. Agad-agad, magtulong na tayo. So, nakagawa kami ng appointment, nag-usap-usap kami sa Malacanang. At kasama, less than 2 weeks later, nakahanap ng slot dahil nag-approach yata ang ating Pangulo noon. O meron mga importante rin na ginagawa. So, nakahanap kami ng slot na naroon sa meeting. Siyempre, ang ating mahal na Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang ating mahal na Executive Secretary Gersamin. Ganon din, nandun ang kompleto, aplikado. Nandun din ang Congressman Mark Eberga in his capacity as Chairman of the Committee on Agriculture in the House of Representatives. Nandun din si Congresswoman Lea Pulot Bectang, ang chairperson naman ng Committee on Agrarian Reform sa House. At siyempre nandun ang ating kagalang-galang na Senator Francis Kiko Pangilinan, also in his capacity as Chairman of the Committee on Agrarian Reform and Agriculture in the Senate. Dumalo rin doon sa meeting ang ating mahal na kalihim ng Department of Agriculture, si Secretary Kiko Laurel. Ay dalawang Kiko po yung pinakagitnaan. Nandito yung dalawang Kiko sa tabi mo. At siyempre ang inyong abang lingkod, nandun din po ako. At napag-usapan namin itong
very important concern tungkol doon sa napakababa na farm gate prices. Lalo-lalo na sa palay, sapagkat yung sinabi ko nga kanina, ito ang peak months, October, November, December, hanggang January, ng anihan ng ating palay. Kapag kasi masyadong mababa, malulugi naman ang ating magsasaka. At pag nalugi naman ang ating magsasaka mamaya, hindi na magtatanim yan mga yan. As you know, kapag hindi na nagtanim yan, pag umasa na tayo sa mga dayuhan, dadating ang araw napakataas ng presyo ng ating pagkain. So, kailangan balansihin din natin na yan ang gusto ng ating Pangulo. Noong meeting namin, ang sabi niya, ako, sangayon ako na kailangan taasan natin ang farm gate price. Ngunit, kailangan intindihin din natin, ang sabi niya, ang kalagayan din ng ating mga mamimili o ng ating consumers. Kaya babalansin natin na hindi mahihirapan ang ating mga consumers at the same time, ang ating mga magsasaka ay hindi naman malulugi sa kanilang pagtatanim. So, maraming ipinaliwanag ang ating mahal na senador, ang ating sekretary. Ganon din ang si Chairman Martin Berta. At ang sabi ng Pangulo, o sige, gumawa na tayo ng hakbang, huwag na tayong mag-aksaya ng panahon. Pagkatapos ng meeting na yon sa Malacanang, nag-usap-usap kami na ngayon, isama naman natin sa meeting ang mga local government officials. Dahil kailangan ito, dahil bumibili rin sila ng mga palay at iba-iba pang ani ng ating mga magsasaka. Isama na natin sila, isama din natin ang ating mahal na administrador ng NFA, no? At saka ang ibang magsasaka. At nagulat nga ako kasi kami dito sa DAR ang nag-host ng meeting namin lahat. At napansin ko na walang kulay. Ay, merong kulay, pero rainbow. Merong pula, merong dilaw, merong verde, meron ding pink, no? Nagsama-sama lahat. At nandun din si Speaker, sumama si Speaker doon sa meeting namin dito. Upang gumawa kami ng isang draft na ipapasa namin sa Malacanang tungkol doon sa dalawang EO. Na ang pakay ay, unang-una, na lahat ng mga national government agencies, katulad ng mga iba-ibang department, ano? DSWD, DepEd, lalo na ang DSWD ang pinakamalaking ahensya na namimili ng bigas, no? At saka napakabilis ng turnover. Ganon din ang mga government-owned and controlled corporations. Ganon din ang mga state universities and colleges at lahat ng local government units na kinakailangan na pag bumibili sila, sapagkat ito ang mga namimili ng mga ani ng ating magsasaka, lalo na ang palay, ang bigas, na kinakailangan kung mamimili sila nitong mga ito ng mga bigas, lalo na gagamitin para sa school feeding program, para sa mga disaster at iba-iba pa, no? Kinakailangan na ang kanilang bibilin na bigas ay magmumula sa palay na itinanim ng mga kamay ng mga magsasakang Pilipino. At yan ang gusto namin ma-achieve. At isa pa, magkaroon ng floor pricing, yung hindi tayo bababa kaysa doon at kung maaari tataas. At yan ang mga pinag-usapan namin sa meeting na yon. At Webes yun, yung meeting namin na yun. If I'm not mistaken, that was I think September 25. At nung meeting na yon,
Agree kaming lahat, no, na kami ay gagawa na ng mag-organize kami ng technical working group para makapag-complete stop work kami kung ano yung isusubmit namin sa Malacanang. At dapat sana sa Lunes pa kami mag-meeting, ngunit ang ating speaker palibasa nanggaling sa region, nanggaling siya sa region 2, nanggaling sa probinsya, ang Isabela, na palay producing province. Ay sabi niya, wag na sa Lunes, bukas na, mag-meeting tayo. Kaya agad-agad, nag-meeting kami, lahat ng mga technical people namin, pinagsama-sama namin. At lo and behold, natapos agad. At agad-agad, sinubmit namin sa Malacanang. At ang ating presidente, dahil sa kanyang pagmamahal sa ating magsasaka, and he really cares for our farmers, bago siya lumipad sa Malaysia, nilagdaan niya agad itong dalawang EO na ito, na ang magpapaliwanag dito mamaya ay ang ating Senator Kiko Pangilinan at si Secretary Kiko Laurel, at siyempre nandito rin ang ating pati si Congressman Berta. Kaya gusto namin may paliwanag ito at natutuwa kami. Yung balita pa lang na napirmahan nito ay nagtataasan na rin ang presyo ng palay ngayon. At sana tuloy-tuloy pa. Kahapon lang nagbenta ako ng palay, isa rin ako sa nagtatanim. Nung una, nung early October, nung early September hanggang first week of October, napakababa, 7 to 9 pesos lang, lugi ang magsasaka. Kahapon, nagbenta kami ng ani namin, umabot na ng 18.50 per kilo ang dry. Kaya, maganda ito, nagsasama-sama tayong lahat. Imbis na nag-aaway-aaway tayo, awayin natin ang kahirapan. Yan ang ating awayin natin ang kahirapan at ang gutom. Kaya ating mga kasama sa media, pakinggan din natin ang ating ibang mga kasamahan. At kung kayo ay mga katanungan ay pipilitin namin na sagutin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, maraming salamat po sa ating very charming and generous maligayang Pasko po, Secretary Conrado Mesiala III. Siyempre dahil napapagitan po kayo ng dalawang Kiko ang mga pangalan. Bago kay Senator Kiko Pangilinan, pakinggan muna po natin ang ating DA Secretary Francisco Chu Laurel kasi meron daw po siyang breaking news na ipabalita sa atin. Meron po bubulong sa akin sa likod. Secretary Chu Laurel, please. Good morning, everybody. Hindi naman breaking news itong tayo-tayo na araw, but we just like to give you an update sa bagyo na dumaan ninyo. Basically, yung sa damage for agriculture, minimal lang, as of the moment, but we're still gathering data dahil affected din actually mga DA stations natin. Sa Cebu nga, yung DA Cebu regional yung RD doon, group doon na nirescue rin sa hapon. So, but initial reports dictate ang sugar, ang rice natin wala masyadong binamaan dahil halos lahat ng harvest na. Ang sugar may tama ng content due to flooding, and it's very unusual na naging flooded areas dun sa Negros. Mas malaki yung tama sa high value crops in isolated areas, but basically, ang reaction naman natin is we have positioned already in advance rice and corn high value crop seeds, biologics, livestock poultry, and coming for fisheries. Ang most affected sa atin dito will be the fishermen, fisher folks. So we are also ready to deploy mga Bureau of Fisheries vessels to assist them and rebuild their vessels and yung kanilang mga fishing gears, mga mayaw, mga kung ano-ano mga kailangan ibigay. Then, of course, we're monitoring prices in those regions that are affected, Kung kailangan natin mag-price freeze para hindi
maapektuhan ng consumer, we will do this. We have allocated funds for the crop insurance then para mabigyan ng crop insurance yung mga tao doon sa affected areas na tinamaan. Of course, meron din tayong 255 billion worth of agricultural inputs, no? Like rice, corn, vegetables, seeds, beginnings, and others. And may survival and recovery loan program tayo na each applicant through ACTC pwede makakuha sila ng 35,000 pesos. Loanable amount payable in 3 years para maka-replant sila, makabangon, and of course, among others na nakatutok po tayo at binabangan din natin yung possible effect ng susunod na bagyo. And ang gusto ni Pangulo ay deploy ahead at para nakahanda tayo for expect the worst of acting. Maraming salamat po, Secretary Laurel. And of course, pakinggan naman po natin ang ating mahal na Senador, Francis Kiko Pangilinan. Actually, may paliwanag na rin, second na yung naging background ng dalawang EO na ito. Kaya siguro isang ano lang, kasi may mga nagtatanong, ano ba yung minimum core price pag bibili ang gobyerno sa ating mga magsasaka? Ito ang minimum core price dahil sabi ng EO, base sa NFA determination ng floor price. So ang floor price, pag bumili ang local governments at ang national government ng palay, depende sa lugar, price range is kung fresh 17 pesos hanggang 23 pesos. At kung clean and dry, ang range ay 23 pesos per kilo hanggang 30 pesos per kilo. Kasi may mga nagsasabi wala sa EO yung presyo. Pero nasa section 9 na ang prevailing prices that as determined by MFA. And that is it. 17 to 23 pesos sa wet at 23 hanggang 30 pesos per kilo sa dry. So maybe we can now open the floor for questions. Okay. Yes po. Tama po. Salamat po, Senator Pangilinan. And now, open na po ang ating question and answer para po sa ating mga media friends, yung ating mga vloggers na bisita at yung ating mga kasamahan sa industriya. So I think our Director Eric. Yes. Okay. We'd like to start with GMA 7, Ms. Maris Umali. Good morning, gentlemen. Senator Kiko, una po sa lahat, sa gitna po ng mga bagyo na nakaka-apekto sa atin, no? Sa mga pananim natin, paano po mapapabilis ang implementasyon ng Sagip Saka Act para direktang ay pagpili nga po sa ng mga magsasaka yung kanilang ani sa mga LGU at institusyon. And may mga mungkahi rin po kasing amyendahan ng batas para mas palawigin pa yung saklaw ng mga produktong sakop nito. Ano po ba ang panukala nyo dito? And also, sir, okay lang pasagutin ko muna si Senator, tapos tsaka ako punta kay dalawang sekretary. Thank you po. Okay. Yes, thank you, Manis, for that question. Well, actually, masasagot ni Secretary Kiko yan dahil executive department in terms of yung paano ma-implementa itong mga EO na ito. But technically, nag-create ng isang steering committee, yung EO, na pinamumunuan ng ating magiging chairman dyan ay ang Secretary of Agriculture. Ang co-chair ay yung Secretary, representative, at least undersecretary ng DILG. And then you have the DTI, you have the NFA, DAR, DSWD. So sila ang mag-oversee itong full implementation na ito. Kausap ko lang si Governor Uy, if I may share ko, okay lang? Right now, sa Zamboanga, ang buying price ng palay is 17 per kilo to 23. So talagang when wet. So mataas talaga yun. No? Which nakikita natin, meron ng direktang epekto itong ating mga interventions. So ang panawagan natin, dahil nga marami pang
mga LGU at national government agencies ay hindi pamilyar dito sa GIPSACA Act, panawagan natin sa kanila, bumili na kayo ng agriculture products, negotiated ang kontrata, walang public bidding, para tumaas ang kita ng ating mga farmers at pati na rin ang fiscal po kasama. So, Senator, si Secretary Hugh Laurel po ba sasagot dun sa kung palalawigin pa? Well, yung palalawigin pa yung batas in terms of other products, actually ang product, ang pwede natin palawigin ay yung services na pwede rin ikontrata sa mga co-ops. Halimbawa, kasi pag goods, agriculture products, wala na yan, exception yan. Kahit na anong produktong agrikultura na kailangan sa feeding program, wellness program, calamity relief, basta agri-products, walang exemption. Lahat yan included. Fish, dried fish, gulay, baboy, baka, etc. Lahat yan pwedeng bilhin na walang public. So as far as you're concerned, hindi na kailangan pang palawigin because they're already covered by the current law. And naayos na rin yung GPPB resolution dahil doon nagkaroon ng problema. Gusto daw ng GPPB noon, pwede lang bilhin yung unprocessed na produkto, which is not in the law. So binago na nila, kaya lahat pwede na. Now with respect to services, yun ang pag-aaralan natin. Anong services ang pwedeng i-provide ng co-op? Yan, yung labor, warehousing, etc. Drying, milling, baka pwede na rin maisama doon sa amendment sa batas, but that's moving forward. Thank you, Senator. Secretary Hugh Laurel, kanina you mentioned yung mga effects ng bagyo. Sabi nyo, sa palay, hindi masyado because na harvest na. So, technically speaking, hindi tayo masyadong affected in terms of palay. Can you just discuss yung sa sugar, gano'ng kalaki yung epekto sa sugar? Kasi sabi nyo, naapektuhan yung sukal, and the high value crops. Gaano kalaki ang epekto nito in terms of the food supply? Yung sa sugar, basically hindi naman ganun kalaki, mga 100 hectares lang yung na-apektuhan. So the whole scheme of things is very small, pero it's just surprising na nangyari ganitong sitwasyon sa sugar industry na normally hindi sila tinatamaan. Sa high value crops, I still cannot give you estimate. Dahil we're still getting the information. Sa corn naman, may tama, out of 33,000 hectares na affected area, baka may tama is about 500 hectares na. So sa bigas wala talaga, ay sa palay wala talaga? Wala pang report. Well, technically, we're already almost 90% harvested all over nationwide. Ang harvest season, of course, Negros, hindi naman, wala namang rice kasi Cebu, wala. Bohol, halos wala rin. So technically, ang Iloilo likely affected or Panay. So, yun is the main rice producing. So, wala masyadong tama talaga. In terms of value, do you have an estimate? Gaano kalaki yung naapektuhan dahil sa bagyong Tino? Wala pa sa ngayon, but ang value na alam namin na ibigay namin na seeds and fertilizers to the plant is about 255 million. 255 million. Thank you. And Secretary Estrella, may programa po ba ang DAR para matulungan din po yung mga magsasaka na nasalanta ng mga nagdaang bagyo, or ito, the most recent one, halimbawa repopulation ng mga pananim or access sa mga pupunan? Paano po ba ang mangyayari? Actually, yung mga ganyan, yung mga nasasalanta ng bagyo o mga kalamidad, yan ay ang mandato niyan ay nasa Department of Agriculture. Yes, so nasa kanila. In terms of support from DAR, ano specifically ang magiging support? Not only during calamity. Kami tumutulong din sa ating magsasaka. Ang Department of Agrarian Reform ay namimigay din ng mga support services katulad ng mga farm-to-market roads, yung mga irrigation,
at namimigay din kami ng mga farm machineries and equipment. Ngayon, kung yung suporta pa na iba, no, lalong-lalo na sa ating mga magsasaka, yung ani ng ating mga magsasaka, meron kami tinatawag na program against poverty and hunger. No? Ang ginagawa namin, kami na ang nagsisilbing middlemen ng mga agrarian reform beneficiaries. At so far, nagsasucceed na kami. Mahigit sa 1 billion na ang amount na binibili, no, ng mga malalaking ahensya ng gobyerno at malalaking kumpanya na directly sa mga ating mga agrarian reform beneficiaries, sa ating mga farmers. Katulad halimbawa ng PJMP, ayan, binibili na nila diretso sa ating mga magsasaka. Ganon din ang iba't ibang malalaking consumer, malalaking kumpanya, namimili na sila diretso sa ating mga magsasaka. Upang maiwasan natin ang predatory pricing set by anti-patriotic middlemen. Hindi ko sinasabing masama ang mga middlemen. Meron din mga mahusay na middlemen. Meron din mga, alam mo naman, yung iba, sobrang gustong kumita, walang kapusugan, na nakakawawa naman ang ating mga magsasaka. So, meron kami ganyan programa. Salamat, sir. One last na lang po. Secretary, since binalik po sa inyo yung question. Does the 255 million po ba? Million pesos already covers the crops na pwedeng ibigay na tulong dun sa mga magsasaka na nawalan. And also, kanina nabanggit dun sa sinabi po ni Senator Pangilinan na nakabase yung floor price ng palay dito sa EO 100 dun sa presyo sa NFA. Tama po ba? Paano makakatulong na matitiyak talaga makikinabang talaga yung mga magsasaka sa gitna ng mababang farm gate prices ngayon with this implementation of the executive order? So 2 questions last. Yung EO 100, yung setting of the floor price, definitely helps yung sitwasyon ng ating mga farmers. Ngayon, may reference price na kailangan sundin ng, of course, by the government, the whole government. As we have mentioned before, ang NFA can only buy 5% of the total allowable stocks. Based on our budget, dahil sa yan ang limitation namin sa batas. But in the future, maayos to with both houses working on the revised act. But, so kailangan madagdagan yung purchasing power ng gobyerno at a certain price. So yung 5% namin, this new EO, baka maging 8% na yan, or 7%, or hopefully 10% na mabibili ng gobyerno sa mga magsasaka natin. Then that will definitely set the tone or the prices moving forward. While it is only part of the solution, but at least there's a myriad of solutions na kailangan natin. This is one integral part. The other questions? And the other questions, yung 255 million that you mentioned a while ago na pagtutulong natin, it already, what does it cover? Well, it covers yung seeds, fertilizers, feederlings, some pesticides, fishing gears, sa mga fisher folks natin, at mga gamit pangbangka nila, or repair. Pero kung kukulangin man yun, ready naman tayo magdagdag para that's the initial estimates. We're still gathering data and indications baka tumaas pa ko yan. Thank you so much. With the permission of the moderator and Manish, dagdagan ko lang yung sinabi ni Yes, Secretary. please, go ahead, Sec. Ang laki kasing bulk ng binibili ng ating gobyerno, lalo na yung bigas. Isipin na lang natin na yung bigas na binibili nila, kung lahat yan, nanggagaling sa mga itinanim ng ating mga magsasaka. Ang laking boost niya. Pagkatapos maganda pa ang presyo. So, ma-assure sila ng magandang presyo and at the same time, merong market para sa ating mga
nagtatanim ng palay. Ang laking bagay din yan. Ngunit, ang ating Pangulo ay meron pa siyang gustong gawin. Wala naman ngayon importasyon. So, pagdating na ng matumal na ang supply ng ating palay o bigas dito sa atin, kasi kinakailangan na mag-import, mag-i-impose siya ng tariff, ibabalik niya ulit. Ngunit, titimplahin din dahil hindi dapat magulat din sa pagtaas ng presyo ang ating mamimili. Hindi biro ang trabaho ng gobyerno na balansehin ang presyo para sa mamimili at yung presyo sa farm gate pricing. Sir, sorry, since binanggit niyo na rin po yan, are we expecting that the import moratorium will extend indefinitely already? Kasi ngayon, di ba, you've extended until the end of the year. Pero with this laws that we have or executive orders that we have, are we expecting the import moratorium on especially sa mga palay na to extend indefinitely to really help our farmers? Well, for sure we will have to open importation in January. Okay. Meron tayong buffer. But it doesn't mean that we will continue to import in February once harvest season comes. We might start it again. It depends on the situation, and we will do what is needed for the best interest of our farmers and our consumers when the time comes. All right. Thank you so much. Thank you, Maris. Let's now proceed to our next reporter from... Before that, meron atang idadagdag si Governor Darrell Dexter Way. Go ahead, Thank you. Governor. I just want to add sa sinabi ni Sec Kiko kanina. Sa amin, sa probinsya ng Zamboanga del Norte, with the program of Sec Kiko sa DA, together with FTI, sa purchasing ng rice, no? Yung vending bigas, 20 pesos per kilo. What we did, we partner with FTI, so we plan to sell 20 pesos per kilo province-wide. So we're purchasing from NFA at 33 pesos. That's newly milled rice. So what FTI did, they will shoulder the 6 pesos and 50 cents. And on our part, sa province, we will also shoulder 6 pesos and 50. So 20 pesos na lang natira. And what I did, to implement for the whole province, I partner with all the LGUs. So naghati kami with the mayor. So 3 pesos and 25 cents sa province, 3 pesos and 25 cents sa LGU. So with that program, we can already sell 20 pesos per kilo per household, 10 kilos per household every month. So we're targeting around 50,000 sacks of NFA rice per month. So with that, it will help, no, NFA, the purchasing power. It will increase the purchasing power of NFA for our farmers. And that will benefit the community with the 20 pesos rice per kilo, together with our farmers as well. And it will address smuggling, rice smuggling in our area. So I hope this will be implemented not only in our province but for the whole Philippines as well. Thank you, sir. Let's now proceed with the Philippine News Agency, Mrs. Stephanie Sevillano. Good morning po, Stephanie Sevillano from PNA po. Sec, dalawang question lang po. First, Secretary... Dalawang first po, since in-approve na po ng Presidente na yung National State of Calamity, tapos nabanggit niyo po na meron po tayong malaking dami sa high-value crops, are we gonna implement po price freeze nationwide, and para lang ma-ensure na stable yung prices po sa within per months din po? Yun po yung first question. Well, if we need to do a price freeze, no, we will do so. But unfortunately, wala, kasi high-value crops, medyo there's 60 commodities there. So we have to really identify kung ano yung short, that depends on tinamahan ng bagyo. I don't have the information kung ano yung talagang tinamahan.
as of the moment and kung saan magiging affect. Pero malamang hindi national ang price freeze. Kasi each area or each province has another customer province sa may deficit. Baka doon sa dalawang province sa parang gano'n mangyayari. Opo, sir. Pero since Vermont po kasi, hindi po ba ito pwede gamitin, lalo dito sa Metro Manila, na cause na biglang mag-spike yung presyo ng mga gulay? Well, if the market of a particular province is Metro Manila, then pwede sa Metro Manila mag-price freeze because of what happened to a particular province. Kailan po kaya tayo pwede mag-impose? Within this week po kaya? By Friday, Saturday, baka meron na kami good idea kung ano yung kailangan natin action natin. So, bali po, NCR and Visayas area po ang may pwede? Well, definitely yung tinamaan ng bagyo, since declared na national state of emergency, but of course, I just found out just now yung national state of emergency, so we were walking in the door. So, pagbalik ko sa opisina, we will probably declare price freezes na in the most affected areas. Next question po sa inyo rin po. Kasi nabanggit po ni Senator Kiko kanina na yung pricers, yung magiging default po natin para doon sa floor price. Ito po ba ay, ano lang, parang applicable lang for the NFA or will it also drive yung traders prices po? Paano siya makaka-influence para lang matulungan yung local farmers po natin? Well, again, ang sinabi din ko Darren Uy nga, basically, if the local governments do sell NFA rice, technically we can buy more kasi we will be able to have more space sa aming warehouses and we shall currently full. But besides that, the prices, ang pinaka-importante dito is ma-move out talaga yung stocks ng NFA. So to be able to really buy more from the, kasi yung sinasabi mo 5% na nabibili namin, technically, sa akin hindi na yung magawa yung 5% na yun dahil puno nga yung mga warehouses. We might be able to buy only 2% of the latest production. Unless na tumakbo nga itong, but tumatakbo na naman itong ilo na ito. So, kita naman nga natin na nag-effect sa market aside from the import pa. So, it's a combination of everything. Bali tama po ba, Sec? Ito pong EO100, supplementary po siya doon sa state of emergency for rice dahil para ma-dispose yung NFA supply. Tama po ba? Makakatulong po lahat yan dito sa EO100. And of course, the EO100 basically tells everybody na ito dapat ang presyo natin. Ito sundin mo natin kasi kami sa gobyerno, ito ang ginagawa natin. At para pati yung mga farmers natin sasabihin din sa mga lahat na, oy, huwag kayo bumili ng imported rice, local rice na pwede bumili. Lalo na mga gobyerno ang nagpo-consume or bumibigay. Sorry, Sec, to push dahil gobyerno nga po. Are we optimistic that this EO100 will drive po yung traders prices na itaas din sa pricers ng NFA? Well, as of the moment, nakikita natin na tumaas na. I think it's a combination of the EO100 and the other na ginagawa natin on the ground, with the 20 peso rice, with the ipagbili ng LGUs, yung import ban, so it's a whole, it's a maraming diskarte ho. This is one of the one important tool sa diskarte, sa menu ng diskarte natin. Last na lang po, effective na po. Sige po. Alam mo dati, nung wala pa yung sagip sa ang NFA lang ang pwedeng bumili ng palay. Direkta sa ating mga magsasaka na walang public bidding. Now with the Sagip Saka Act, kahit na ang LGU, pwede nang bumili ng palay. Direkta sa mga magsasaka and national government na wala ng public bidding. Upward pressure sa price, sa retail price ng bigas, baka kasi ang effect ito ay tumaas na mas presyo ng bigas for the consumers. How can you assure consumers na hindi naman tataas ang presyo ng bigas because of this EO? Well, meron tayong again, it's nasa discount yan in the menu namin ng discount. Ang target price natin sa rice for next year
should be from 38 to 43 pesos. Diba? Depending na sa exchange rate at sa cost of fertilizer. So yun mo ngayon ang iba sa sistema, yan ang tinatarget natin na presyo na acceptable sa consumer at acceptable sa ating mga magsasaka. So ngayon, of course, this sa GIPSACA, yung direct, pwede na armed forces, pwede dumaretso bumili ng bigas, DJMP, and use na kagad na bagay ni Sen. Kiko. So that helps in the upward prices ng palay. Ngayon naman, sa imported rice, may na-aprobahan naman isang araw, lalabas na is yung taripa natin, ngayon nagiging range from 15 to 35%. Na kung mababa masyadong world price ng palay, dapat ang taripa is 35%. Pero kung tumaas ulit ng $720 per ton ang presyo ng palay, dapat bumaba yan ng 15%. No? So parang lahat ng mga to maintain a stable price for palay for the farmers and to the Filipino people. Yun po ang ating mga gagawin moving forward. Tapos pumasok pa ho yung Rice Act natin, kung may quantitative restriction na tayo sa amount of to be imported, then we have now mas maraming tools in order to have a fair price for everyone. Okay. Thank you, Syke, and thank you, Jervis. Next po natin is coming from PBB4, si Ms. Leo Custodio. Good morning po. Following po the implementation of EO 100 and EO 101, does it mean po ba na by next year, lalakihan na rin po yung budget for the procurement? And ano po yung update, Senator Kiko, sa budget hearing? Procurement Procurement po ng palay. Okay. Pag-aaralan natin kung kinakailangan dagdagan ang budget ng NFA. Although yun ang isa sa mga pinopropose na yun, madadagdagan for this year's budget debates for 2026. Now, may influensyahan kahit paano pataas yung presyo ng palay sa ating merkado. I hope I answered your question. What was the second question? Updates na po sa budget hearing. Yeah. Well, the budget is concerned, I am not promoting na ibalik siya sa 35 PBBT. Why? Ngayon sa $450 per ton ang hindi tayo bumili sa mundo eh. We're not buying anything. I guarantee you, pag we start buying, sigurado yan, yung presyo ng international price tataas eh. So kung sinagot natin kagad ng 35 yan at we start buying, ang presyo niyan from 450, minimum yan, $50 more yan sa international market. And if we impose a 35%, immediately, mga hinahabol tayo, we will design accordingly to protect both our farmers and our consumers. Mga ilang percent po kaya yung possible na itaas or ibabalik lang din po ba natin sa 15%? One thing is for sure, it will not be 15%. Una, gusto namin gawin yan, binatigos kami. Sinasabi na dapat binibigay niyan, binibenta. Diba? But honestly, kung pwede ko lang ibigay ng DA yung bigas sa tao na tinamaan ng calamity, mas gusto namin yan, kaya lang the Lord does not allow us. But then the answer to that question is yes, kung hiningi ko ng LGU yan, gagawin ko lang. Can I just add dun sa usapin nung parating na bagyo? Nung bagyong, ano ba yung bagyo? Christine, ang sinagawa namin through the GIPSACA ay early harvest ng gulay ang ating mga farmer. Dahil ayaw nilang tamaan ng bagyo, dahil pag tinamaan ng bagyo, ubos lahat. Pero para maisalba kahit paano yung ilan nang pwedeng anihin, nag-early harvest sila. Ang problema, pag nag-early harvest ng farmer, noon na, saan nila dadalhin
yung produkto nila. Kaya kinausap natin yung Quezon City Government nung bagyong Christine. Meron silang 12, 14 na hot meals kitchen para sa kanilang mga nabaha, yung mga evacuation centers. So, ang nangyari nun, binili yung gulay na early harvest, kalabasa, sitaw, okra, kamatis, etc. At yun ang pinamahagi dun sa evacuation centers bilang relief operation. So, panalo yung farmer dahil binili sa tamang presyo, nag-early harvest siya, panalo yung local government na bumili dahil sariwa ang naging pagkain, hot meals, para sa mga nasa evacuation centers. So having said that, ang panawagan natin sa mga LGU ngayon ay makipag-usap, lalo na yung path ng bagyo, papunta ng, if I'm not mistaken, Northern Luzon. I hope lumihis. Pero baka pwede na mag-umpisa ng early harvest ang mga farmer ng kanilang mga produkto at bilihin na ng LGU dahil magagamit din naman talaga immediately para sa mga evacuation centers kung sakaling mayroong mga evacuees. So early harvest and sa Gipsaka direct purchase ng ating mga LGU. Under the Sagip-Saka po ba, is also the LGU and also the local government agencies can also buy the storm damage palay since nga po ang track ng bagyo ay papunta sa rice producing regions. Lahat ng produkto ng agrikultura pwedeng bilhin. Hindi lang ng LGU, pati ng national government. Kaya nga nabanggit kanina ang BJMP. You know, ang Bicol, annually, 2 billion ang gastos nila para sa pagkain. Eh, ba't di sana kahit na 20% ng 2 billion, 200 million annually, binibili nila direkta sa mga farmers and accredited organization. Malaki ba? Okay. Thank you, Sen. Meron pa po tayong 4 na magtatanong, pero for now we have net 25, Mr. Erdo Brillas. Magandang umaga po for Senator Kiko. Senator, paano po matitiyak na hindi maabuso ng mga traders o kaya ng mga middleman ito pong ipapalipad na floor price under DPO 100? Well, tama yan. Dapat talagang bantayan. Kasi maraming mga experience tayo sa nakaraan na ginagawang dami yung mga bumibili, kunwari ang nagbebenta, kunwari, pero trader din pala. So naka-camouflage, naka-maskara, gano'n. So, dapat talagang bantayan yan. And that's why nandyan ang DA, nandyan ang DILG para, at syempre, ang ating mga LGUs na rin mismo para matiyak na ang tama ang implementasyon dito. Plus, ito rin, siguro, kailangan pag-aralan ng DA yung price na nyo sa amin, sa aming mga social media accounts para mabantayan. Well, po, Sen, is the LGU po can make their own regulation or enforcement din para itong DO 100 and 101 talagang may papakutag talaga? Definitely. Siyempre, sa local autonomy, may kapangyarihan ng ating mga LGUs para magkaroon ng monitoring. In fact, sila ang pinakamagiging epektibo dahil sila mismo ang nandun sa baba. Sila mismo, botante nila yan eh. Siyempre, ang mga botante, sensitive ang ating mga politiko. Sasabihin, teka muna, hindi tayo kumikilos dito. Andyan na, may reklamo. So yes, definitely, the LGUs play a very critical role in ensuring na hindi na-abuso itong pag-implementa ng batas sa country. Nasa po po, Secretary Kiko, ano po ba yung paparusahan for those na mananamantala kung sakali or BPO 100 or what? From legal standpoint, dahil puro-puro-puro mo sa 100, basically, administrative kaso yan. Administrative cases yan. Thank you po. Kailangan lang po nilang
magkaroon ng RSPSA registered, and majority of our farmers now have that registry naman po, kung may po, which are, at pwede rin po na yung mga nasa pedis na po ay makakasali po sa programa, at yung mga coconut farmers, kung meron po silang National Coconut Farmers Registry ID, pwede na po. At kung iba pa pong aprobadong registration or accreditation po ng DA, kabilang po ang CSO accreditation. Opo. At para po makarehistro, maaari po silang pumunta sa aming regional offices, meron po pedis desk, at saka pwede rin po online. And sa ngayon po, pagkakaroon po kami ng mga sagot sa akin desk sa mga regional field offices, ito po ay po sa nagbago ng 801 Thank you, ma'am. In relation to that, the same group din po ilang tatanong, pero i-address ko dito kay Governor Uy. Sir, ang tanong po nila, ano po yung mga potential challenges or issues na maaasahan sa pagpapatupad po ng Sakip Saka Act, lalo-lalo na po sa inyong municipality or locality, at paano daw po ang inyong mga ginagawang paghahanda para matugunan po ito? Nakikita ko ng challenges is yung sa nagbebenta tayo ng murang produkto. So, of course, meron magta-take advantage talaga dyan. So, what we need to do is to assign a task force, no, for monitoring to ensure na hindi yung mga beneficiaries na will avail, closely monitor talaga. So, para maiwasan na ma-take advantage ng mga grupong gusto manatan. Thank you, Go. Alright, bago po sa ating polling question pa rin, ay may idadagdag po ata si Ma'am from DA. Go ahead po. CSO accreditation, PETIS, yung NCFRS po and other accreditation and registration. So yun po ay kailangan po ng ating mga magsasaka hanggang October 22, 2026. Pagdating po ng October 22, 2026, kailangan po nilang mag-register sa PETIS, yung Farmers and Fisher Folk Enterprise Development Information System, para makapag-participate po sila sa direct purchase. Pero sa ngayon po, simula po nung nakaraang October 22, yung mga RSPSA HR shop po naman po, ay pwede na po nilang gamitin yun para makapag-participate. Pero para po sa programa, ay kailangan po nilang mag-register sa PETIS. Pwede na po silang mag-apply po. Simula po ngayon. Pero marami na rin po kami nakaregister doon, 10,000 plus na ito. Salamat po. Okay, meron pa po tayo natitirang tatlo na magtatanong. Siguro ladies first, tawagin ko na lang muna si Marita Buay ng PNA, and then Val Gonzalez and then Inquirer. Alright. Sige po. For Secretary Estrella. Kasi since this is an interagency. Sorry po, para daw po ito sa inyo, Secretary Estrella. From PNA. Since this is an interagency implementation, may specific role ba yung ating mga agency, specifically si TAR? Paano po yung hatian natin ng trabaho? And then, paano natin ma-ensure na direktang magbe-benefit si mga ARBs and organizations? Sundan ko rin po yung sa registration, si ARBs ba and organizations sa inyo magre-register o sa DA? Paano po? Kasi ang advantage namin sa TAR, no, kami ay hindi nag-devolve. Kaya yung machinery namin hanggang ngayon is up to the grassroots level. Meron kaming barangay agrarian reform council. Meron kaming municipal, city agrarian reform council. Meron din kaming provincial agrarian reform council. And aside from that, nandyan pa rin ang mga maro natin. Yung mga municipal agrarian reform officers, yung mga provincial agrarian reform program officers, pati mga regional officers. Hindi kami nag-devolve. Kaya ang laki na yung pagdating sa monitoring, malalaman namin. And we have a registry of
an accurate registry of agrarian reform beneficiaries. Alam namin kung sino yung mga beneficiaries namin. Kaya napakalaking bagay at yung hindi agad makuha na data ng DA, pwede kagad namin pasa sa kanila. Maganda ang teamwork namin ni Sec Kiko. Ngayon, meron pang si Senator Kiko at si Congressman Mark Berna. Ang ganda ng pati mga local government officials nagkakasama-sama kami dito. Kaya malaking bagay ito. Katulad, pag gusto namin malaman ang presyo, gusto namin malaman kung sino yung mga local government units na namimili ng palay. Isang tawag lang sa mga regional directors yan. Yung regional directors, tatawag kagad yan dun sa baba. Malalaman kagad namin ang informasyon. Tapos kung meron kami mga informasyon na gusto i-disseminate sa ating mga magsasaka, napakadali because of our organization. So, thank you. Paano po, Sec? Bali, i-consolidate po natin yung list ni DA with the list ng DAR. And then, paano po yung yung po bang mga bibili ng mga government agencies and siguro even private companies, paano po, doon lang ba sila sa list na to kukuha kung kanino sila bibili? Ang mga agrarian reform beneficiaries kasi kasama rin sa listing ng DA. Kasama na sila. Diba? Iisa lang ang listing namin. Pero combined yan, pero alam namin kung sino yung agrarian reform beneficiary, alam din nila. Yeah. Kaya madali. Meron kung kami kagad madaling mag-disseminate ng information. So kung si government agency po bibili ng balay, sa inyo muna pupunta para ibigay nyo, i-furnish nyo sila nitong list kung kanino nila gusto nyo. Meron, kanina, binanggit ko na meron kaming program against hunger and poverty. Kaya namin nagawa yun. Dahil napapadiretso namin sila yung mga malalaki, the big entities, big the government agencies as well as the private entities. Napapadiretso namin sila sa mga agrarian reform beneficiaries natin. We do away with the anti-patriotic movement because of that. And last na lang po, paano daw po yung mga ARBs na hindi kasama sa mga cooperative? Kasi di ba meron din mga ARBs na solo-solo. Paano po sila? It does not really matter whether they are members of the cooperatives or not. Pero, siyempre, mas maigi kung kasama sila sa cooperative, no? Meron silang group, maybe a cooperative or a business like a corporate set-up na organization. Eventually, yung sila gagawin nila. Ngunit, dahil sa nandun naman sila sa listing, nakakasama sila. Thank you. Para lang, Ivane, yung, just to give you an idea bakit mahalaga yung goal. Noong panahon ng COVID, yung Camarines Sur Multipurpose Cooperative, before COVID, ang benta nila noong 2019 ng agriculture products, 7 million. Noong tumama ang COVID at nagkaroon ng direct purchase ang mga LGU dahil sa emergency situation, yung benta nila noong 2020, 1 year later, 62 million. Ngayon, ang nangyari dahil hindi agad na ilabas yung GPPB resolution at nagka-debate at hindi alam maliwanag yung sagip-sakan law implementation, pinagbawal na ng COA. Pagkatapos, sabi, etc., wala pa. Pero mo yun, kumita na ng 62 million dahil sa direct purchase ng 13 LGU bumili sa kanila. Pinagbawal pa. After. So, dahil dito sa EO na ito, wala nang dahilan ang COA para sabihin
na kulang o kailangan, ito na yun, plus yung GPPP resolution. So can you imagine itong mga co-op, mga accredited association, magiging milyon-milyon na ang benta. So, game changer siya. At gobyerno ang bumili ito, dating-dating. Ngayon, wala nang dahilan ang COA para questionin itong mga bentahan na ito dahil nandyan na EO, nandyan na yung batas, nandyan na yung GPPP resolution. So, thank you, Senator. Let's now proceed with the inquirer. Ms. Jordan. Nandito po sa likod. Then after, si Pam Gonzales of DCRH, and last from the Sisigaw ko na lang. Mike, please. Microphone. Yes, Ms. Jordan. Ito. Good morning. Sisigaw ko na lang yung tanong ko. Dinig po ba? Yes. 2 questions lang po in the interest of time. Regarding EO 100, kailan po natin i-implement yung floor price for palay, and in relation to EO 102, since sinabi ni Sec 101, hindi po 102, yung sa rice import ban. Kasi po sabi niyo po Sec, di ba, hindi guaranteed na hindi 15% yung tariff, pero may statement yung DepDev earlier na yung in-approve nila yung adoption of gradual and flexible rice tariff adjustment starting next year. So, meaning yung po ba yung i-apply natin once we resume importation of rice? Yes, lakas ang boses ko. Yes, yun ang i-implement. Actually, it was approved 2 days ago through a cabinet meeting with DepDev and the President in 15 to 30 na range. So, but of course, may working group na mag-meet, steering committee rin. At ang deadline namin para mag-determine itong what is the right tariff by January 1 will be by December 15. This is ang target na. Internal target. So, yung isang question mo? Kailan po yung i-implement yung floor price ng palay? Well, lumabas na yung EO. So, Ngayon. Effective. Okay. Effective. Immediately. Today. Today na. Yeah, since the issuance last, 25. Okay, thank you. Let's now proceed with Pam Gonzales of DCRH. Effective today or effective immediately after it has been signed? Malakas din mo yung boses ko. 15 days after. 5 days after Gazette posting. So when was that? Na-publish na ba? Ay, Secretary Laurel. Mandali, pakinggan lang natin anong sagot. Kailan specifically? Pati yung EO na-publish na. So, 5 So, days kailan? after. October 25 na publish. So, October 30, it's now effective. Now, the minimum floor price is now effective. Paano po yung sinabi nyo na February? February po yung February po yung No, yung sinasabi natin the PO kasi as a default, habang wala pa yung steering committee prices per region, default with the NFA prices pricing. So yun ang effective now. So, bali yung mga nakitira pa kung nag-harvest, ito na po yung floor price nila. Yes. Kasi yung mga For government purchases. Nagbenta na rin po si Secretary kahapon sa Secretary Estrella. 1850 na huli. 1850 na huli. Pam Gonzales po DCRH, tanong ko po kay Secretary Laurel, although paglilinaw lang ito, Sec, although Manila, meron na rin po kayong nabanggit po na siya ng probahan ni Pangulong Marcos ngayon lang na state of national calamity. Of course, alam natin lahat na pagka nasa deklarasyon ng state of calamity, po yung scope, ay may price of transportation ng bagyong Nino. Ang pinaka naapektuhan ay yung high value crop. Habang tayo nandito, nakaambala naman yung bagyo, ang direksyon ng crop na tinatahak ay Northern at Central Luzon. Ang napuproduce po dyan ng mga high value crops, kasama na ang palay, ay napakalaki. Mataas yung napuproduce sa mga area po na yan. Sa aspeto po ng law of supply and demand, kapag kahukonti yung supply, of course,
mataas po yung presyo. Ang tanong ko po, paano po ninyo babalansihin yung murang presyo para sa mga consumer kung mataas na kaagad yung presyo sa farm gate pa lang dahil nga ho sa kukunti yung naani sa high value product? Well, as of the moment, nag-allow na tayong importation of carrots. May dumating ng carrots since last week. For October, if I remember correctly, 1,600 tons ang pumasok na ng carrots. May konting broccoli rin papasok. Red onion, white onion, tuloy-tuloy yung importation dahil nga wala naman tayong local production. Of course, hihinto yan once before start of this harvest season. Sa isda naman, nag-import ako ng 55,000 tons ng galunggong until mid-January next year. From October, low season na. There's another certificate of necessity na 22,000 tons for other types of fishes like pangapusin, sardinas, mga isda na not produced or harvested from the Philippine waters, na not locally produced. So, dahil lahat naman ng cold storages natin sa Metro Manila at even sa Visayas and Cebu na minonitor namin, puno lahat ng cold storage. So I think private sector also imported a lot of yung patatas and for French fries, baboy at manok for the harvest, for the upcoming Christmas festivities. So confident naman ako na we have enough supply as of the moment. We just have to avoid or try to limit yung tinatawag na spike dahil nga sa dalawang bagyo. Or yung abrupt, may short-term shortage ang tawag ko dyan. Kung kinakailangan mag-import to address that, we will do it para lang maganda ang Pasko na lahat. At hopefully, hindi maka-affect sa ating mga farmers. Kailan po ninyo pinirmahan SEC yung documentation to import? At kailan darating po yung unang volume na i-import po natin ng mga Pilipino? Marating na siya since October. October pa lang marating. Okay. Alam ko wala pa po kayong figures sa class na lang po dun sa mga nasirang high value crops. Gaano po karami yung nasira compared to the target? Wala akong figure pa ngayon dahil as I mentioned, actually kahapon lang kami nag-internet with the regional offices. Then na-rescue na even yung Region 6 namin na grupo. So ngayon pa lang sila actually pamunta sa field to ensure that the data is right. But I guess by tomorrow we'll have a more concrete idea on yung tama. We will act accordingly to address the situation. Base sa utos na ating Pangulo. Thank you so much, sir. Thank you. Okay, we have another question from Inquirer, Jan Eric Mendoza. Address po kay Senator Pangilinan, sir. Nung last hearing, sir, noong October 22, ang sabi ng PSA, nag-propose sila ng 200 million for survey of food demand on agricultural commodities. Pero hindi sila magbigyan, di ba po? Will you post to the state itong 200 million? Since di ba sir, ito mag-determine yung volume ng import? Kasi sir, di ba last survey dito ng 2015 pa under PA Bureau of Agricultural Statistics? Yes, tama yan. Lumabas yan doon sa budget deliberations ng Agri na wala silang walang nailaan o hindi inaprobahan ng DBM yung kanilang request for itong polling research para dun sa food basket requirements. Ang huli kasi is 2050, diba? 2025 na. So, pumayag naman si Chairman Senator Win na lagyan ng budget, at least yung sa Senate. Hindi man 200 million, I think 100 million ba? So, lalagyan natin ng budget. Kasi yan yung basis para malaman ano ang consumption ng ating mga kababayan ng gulay, ng bigas, ng kanin, ng karne, etc. Para makita kung tayo ba sufficient o insufficient. At kung insufficient,
tsaka tayo magpapasa. Magkano? How much ang volume na i-import natin? Napaka-basic, critical. Kaya kami nagtataka ba't hindi pinuntuhan. So, yun. Naglaan tayo ng yun yung tinatawag na proposed amendments sa budget. Hindi po siya insertion, siya po open and public proposed amendment. And therefore, hopefully, maaprubahan para merong dagdag na panggastos dito sa napakalagang research. Okay na. Thank you, John Eric, and thank you, Sen. Kiko. Bago po sa ating polling question, syempre sa amin pong classmate ni Secretary Gonzales sa 23rd ng 18th Congress, si Kong Mark Iberga. Syempre, from the side naman ng Congress, yung sa mga counter bills po natin sa House of Representatives on the rice tariffication, no? Kong, and also dun sa budget natin ng farm-to-market roads. Okay. Good morning. Yes, good afternoon na pala to everyone. Just briefly, dagdag ko lang ako ay tinatawan din ni Speaker Boji D. Humihingi siya ng paumanhin na siya ay wala dito sapagkat meron po siyang personal na inintindi sa Isabela. But again, with the RISE Act, we are also awaiting DA's official position sapagkat medyo mahalaga kasi naman na nadidinig din natin yung mga puntos na doon sa mag-i-implement ng proposed measure. And of course, as far as I know, sabi rin sa akin Secretary Kiko, is that it is currently being under consultation with farmers throughout the country. So maganda naman na pagbigyan naman po natin yun. But rest assured, siguro by the end of the month, we will start discussions on said and proposed measure. Thank you. Thank you. Para naman po sa FTI, sir, may polling question din po tayo. Pinapatanong lang po nila, paano po pinapatupad ng FTI ang mga provision ng dalawang ito, lalo na po sa aspeto ng pagpapalakas ng food security, modernization ng food processing at distribution system, lalo din po yung pagtulong sa mga lokal na magsasaka at negosyante sa sektor ng agrikultura. Hello, good morning. So far yung sa FTI na magsisimula tayo sa Mega Food Hub natin which is in Clark. Then with the guidance and blessing ng ating secretary may 3 pang Mega Food Hubs all over the Philippines na gagawin. So 2 sa Luzon, isa sa Visayas, isa sa Mindanao. To support the Mega Food Hubs, we are also finishing some projects sa Lingayen, sa Cebu, and about to start yung mga regional food terminals naman na sila rin yung mga mas malapit sa mga agricultural areas po. So yung mga yon katulad sa Lingayen, which is may bangus processing tayong ginagawa doon, kung ano man yung mga produkto, ka-coordinate natin yung mga LGU, kung ano man yung mga produkto na nandoon, bibilhin po yun ng mga regional food terminals. And if meron po namang mga ibang farmers na nagko-consolidate, pwede rin doon. Isa sa mga plano rin po natin na ilagay katabi doon is yung mga kadiwa ho. Then nasa talig ho, meron tayong ginagawa na mega chiller which is around 5,000 pallet positions on top of 3 others na nasa Kabanatuan, sa Mindoro, saka sa PD, Kamsur. So nandoon may katabi ring mega kadiwa din ho. So yung mga farmers makakapaglapit na makakabenta sila mismo kung gusto nila sila yung magbenta at pwede rin bilhin ng FTI ho. Thank you. Thank you, Administrator J. Lo ng FTI. Bago po sa ating last voting question, mamaya magkakaroon po tayo ng photo ops with our gentlemen, mga top officials of the country para po dun sa Executive Order number 100 and Executive Order number 101. But before that, meron po dito, actually marami po itong voting questions from Farmer Group, kaya lang po ito lang yung medyo maganda pong sagutin sana. Is there a Sagip-Saka help desk or focal person available in each locality or regional offices to assist farmers and answer inquiries regarding the Act's implementation? Ayan, from DA po. Para nakikinig po yung ating grupo ng mga magsasaka about Sagip-Saka.
Sure po, sir. Well, yung DARCA, katulad ng sinabi ko kanina, is that we have an organization that is far-reaching hanggang doon sa grassroots ito. That's why, aside from what we have with the DA, we are also volunteering, Mr. Secretary, na gamitin din ninyo yung organization namin. Pwede rin kami maglagay sa mga municipal agrarian reform offices, sa mga provincial agrarian reform offices na ganyan setup. That's kung okay lang sa inyo. If you need our help, then we are volunteering. Gamitin niyo yung organization. Yes. Thank you, Sec. And Kaya natin ilagay yung DAR doon sa steering committee. Kasi kayo yung food soldiers. Yes. all right, so to end this joint press conference, sure po, Senator. Ang panawagan din namin, because of these two EOs, ang panawagan natin sa lahat ng departamento na mayroong food programs, feeding programs, calamity relief, maglabas ng kanya-kanyang department order para sa full implementation ng batas na ito. So that even para in sync lahat. Department of Health, Department of Social Welfare and Development, Department of Interior and Local Government, AFP, PNP, etc. Lahat maglabas na ng department order, kanya-kanya, para sa full implementation ng kanilang ahensya ng batas. Alright, thank you po. And to end this, sige po. Yung sa ano lang, how do you access and get more information? Pumunta lang, again, sa mga office ng VA, office ng DAR. So VA website actually meron din, information. But then, just to make everything easy,